Magandang gabi po sa lahat. Yan po ay tayo nagpapatuloy sa gabing ito ng ating pag-aaral sa Kabanata 40 ng Isaiah, no? Verse 12 to 14 tayo ngayon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na biyaya ng kalakasan, buhay at karunungan. Kung kami po ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo, gibayin niyo po ang pag-aaral na ito. Gibayin niyo po ang mga tagapakinig. Ito po ay maunawaan namin lahat at ito po ay may pamuhay namin. Ikaw lamang po, Ama, ang nag-iisang Diyos na aming inaasahan araw-araw, Panginoon. Sa iyo lamang po nagmumula ang lahat. Gibayin niyo po ang pamilya ko at ang mga kapatid ko sa Touching Lives. Ganun rin po ang aming pastor. Gibayin niyo po kami sa bawat pag-aaral nito, Panginoon. Ikaw po mauna at gibayin niyo po ako na pinantaga paghatid sa iyong mensahe, Panginoon, sa gabi ito. Gibayin niyo po kami, tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. So, magandang gabi po sa lahat. Masyadong nakikita yung pangalan na nag-join. So, magandang gabi po sa nag-iisang viewer, no? So, kayo po ang pinakaunang nag-join. So, tayo po ay magpapatuloy sa aklat ng Isaiah, chapter 40, verse 12 to 14. At kahapon nga po, kagabi, ay natalakay natin ang verse 9 to 11. No? So, ito ay mensahe ng kaaliwan at pag-asa na nakatuon sa pagdating ng kaharian ng Diyos. At ito ay isa sa may magiliw na pangangalaga na ibibigay niya, no, ng Diyos para sa kanyang mga tao. At dito hinikayat nito ang pagpapahayag ng mabuting balita sa tungkol sa pagdating. Yan, magandang gabi, Pastor Dom. Yan, salamat sa iyong pagsama sa akin, siyempre. Para sa pagdating ng Diyos. So, idinidiin ng kanyang kapangyarihan at otoridad at itinatampok dito ang kanyang mahabaging pagpapastol. Yan, sa kanyang kawan. So, sa verse 9, no, tumutukoy nga po ito sa pagpapahayag ng Zion at Jerusalem ng mabuting balita, sumigaw at huwag matakot. Ito ang mensahe sa verse 9. Tumutukoy ito sa huling panahon na ang Zion ang bundok na kung saan iipunin ng Panginoong Hesus ang mga mananampalataya niya, no? Upang itatag ang kanyang millennial kingdom o yung kanyang bagong tatayong kaharian. So sa verse 10, tumutukoy naman ito sa pagdating ng Diyos na may daladalang gantimpala, no, para sa kanyang mga hinirang. Ito ay pagpapala para sa kanya'y sumunod at nanampalataya. At dito nga po ang Diyos ay inilalarawan na dumarating na may kapangyarihan at lakas na handang kumilos at itatag ang kanyang paghahari. At sa verse 11 ay tumutukoy naman sa isang pagiging pastol ng Panginoong Hesus, ng ating Panginoon, na sa kanyang pangangalaga sa kanyang kawan, no, bilang isang pastol na kanyang pinangangalagaan, no. Hindi lang, siyempre nandun din yung kanyang paggabay, pagtuturo, at sa kaibahan sa kanyang makapangyarihang pagdating, ang Diyos ay pinakita nga dito na isang magiliw na tagapangalaga o pastol na naggumagabay at nagtuturo sa kanyang kawan. Magandang gabi, kapatid Dance Pingal, Jan. Magandang gabi sa iyo, kapatid, sa iyong pagdaan. Yan. Salamat sa iyong pagdaan, kapatid. Yan. So, ang Isaiah 40, 12 to 14 ay nakatutok sa walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. No? Walang kapantay sa karunungan ng Diyos. Inihambing ito sa limitasyon ng paglikha at sangkatauhan. Gumagamit ang talata ng isang bagay na ito ay may limit, no? May limit o may mga tanong upang bigyan diin ang natatanging kakayahan ng Diyos. Yan, magandang gabi, kapatid. Yan, kamusta? So, yan, no? Dito natin makikita ang lawak, no? Ang lawak ng karunungan ng Panginoon. So, maunawaan natin dito ang mga direkta ang landas ng hindi nangangailangan ng patnubay ng iba o pagtuturo para sa kanya, no? So,
Napakagandang talakayan nito mga kapatid. Dito nga po ay walang katulad ang Diyos. So magandang gabi Ate Alma sa pamilya Ornido. Yan, magandang gabi po sa inyo dyan, sila Kuya Bob. Yan. Yan, thank you kapatid. So walang katulad ang Diyos. Sa verse 12 sinabi dito, sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? At sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol, no? So binibigyan diin nito ang natatanging kakayahan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, no, na sukatin ang tubig, no? Ang tubig, ang langit, ang alabok at timbangin ang mga bundok at burol. Makikita natin, no, yung yung talata na talagang kahit ako ay paano ko susukatin ang tubig. Siyempre, depende kung timba-timba or drum-drum. No? Pero ang lahat ng ito ay mga elemento ng paglikha na para sa sangkatauhan. No? Inihanda ng Panginoon ito para sa tao. At dito napakalaki at hindi nasusukat na kanyang kakayahan. So, gayon pa man, ang Diyos ay humahawak. No? Hinahawakan niya ng kanya kamay, no, na sobrang dali, no? So binibigyan din nito ang walang hanggang kapangyarihan at kontrol ng Diyos sa paglikha. Makikita natin dito na sino ba yung makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay. Siyempre, alam na natin yung sagot, no? Pero sino ba bukod sa Diyos, sino ba ang kayang makagawa? Siyempre wala, no? So, sino nga ba makagawa nito? Ang pariralang ito ay nagbibigay diin sa kakayahan ng pagsukat sa tubig gamit ang kamay. No? Ang pagsukat ng tubig sa dagat ay isang imposibleng kakayahan ng tao. No? Kahit libo-libong tao o lahat ng tao, no, sukatin yung buong karagatan ay hindi ito makukuha, hindi ito masasagot. So, dito nga ay walang ibang may kayang gumawa nito kundi si Yahweh. Si Yahweh na siyang gumawa at lumikha ng tubig, ng dagat, no? Kahit na pagsamasamahin ng lahat ng tao para sukatin ito, ay tila talagang imposibleng makuha yung ano, no? Ito po ay nilalarawan dito yung kapangyarihan ng Panginoon na siya lamang, no? Na siya lamang ang may kakayahan kasi kung sino yung makapangyarihan, no? Yung pagiging omnipotent ng Panginoon dito. So ang kanyang salita na ginamit upang mapanatili ang dagat sa kanyang kinalalagyan, ang limitadong agos nito sa tabing dagat, no? So isang patunay na kapangyarihan ng Panginoon ay hindi kailanman mapapantayan ng sino mang tao, no? O sino mang mga magician diyan. So nakikita natin yung dagat may limitation lang siya. No, yung sukat nung agos hanggang doon lang sila. Talaga nakaka-amaze, no? So dito mas binibigyan diin ng pagiging makapangyarihan at soberanya ng Diyos sa kanyang nilikha. Omnipotent, no? Yung kapangyarihan ng Diyos sa pagsukat sa lawak ng tubig ay talaga namang masasabi nating isang para sa atin, no? Isang kamanghamanghang gawa. So dito makita rin natin na nagpapakilala ito sa walang katapusang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na makikita nga natin sa Biblia na ang tubig ay madalas na sumasagisag sa kaguluhan or kaya yung suffering, no, na sa hindi nalalaman, no, sa hindi nalalaman ng tao kung kailan magkakaroon ng sakuna. Ngunit ang Diyos ay inilalarawan dito bilang nag-iisang may control dito. So, yun yung ano dito, no, yun yung pinaka-importante natin maunawaan na sa lahat ng nakikita natin dito sa mundo, especially yung tubig, no, yung dagat, paano yung masusukat ng Panginoon? Siyempre, siya lang po ang nakakaalam nun. No? So, ito ay mababasa rin natin sa Genesis, no, verse 1, verse 2, kung saan ang Espiritu ng Diyos ay umiikot sa ibabaw ng tubig na nagdadala ng kaayusan mula sa kaguluhan. So kahit ang lalim ng karagatan ay hindi kayang sukatin ng tao, no? Sobrang deep, sobrang lalim ng pinaglalagyan ng tubig ng dagat. So ito ay tumutukoy din sa kakayahan ng Diyos na maglaman, no? Maglaman ng malalawak na karagatan sa kanyang kamay.
isang bagay na siya yung kumokontrol, siya yung lumikha, no? Isang bagay na kung tayo lang ay mag-iisip, tayo lang ang sasagot, ay hindi talaga natin siya ma-explain, no? Ito ay nagpapakita ng kanyang napakalaking kapangyarihan at kontrol sa pisikal na mundo. So, sino ba ang makakapagsukat sa lawak ng kalangitan? Tulad ng dagat, ang Diyos lamang din ang kayang makapagsabi kung anong ang lapad or laki o lawak ng langit. So, kung dito sa lupa ay yung tubig dagat ay hindi na natin masukat, how much pa yung nasa taas. So, ito po ay nagpapakita ng kanyang lawak, ng kanyang kapangyarihan at kakayahan, no? Na magawa ang kanyang nilikha. So, nagagawa natin kunin ang sukat ng isang bagay gamit ang mga panukat. Pero sa ganitong bagay, hindi natin siya makakayanang sukatin kasi talagang very limited po ang kakayanan ng tao. Magandang gabi, kapatid Alvin Marquez. Yan, siyempre kapatid ko yan sa True Close. Siyempre, mga ano ko po yan. Magandang gabi, kapatid. So, ang langit na kumakatawan sa alapaap at sa sinukob ay sinusukat ng Diyos sa dangkal ng kanyang kamay, no? Siyempre, using His words. Pero alam natin, ito'y tinutukoy yung kanyang kakayahan na kontrolin ang lahat ng bagay, especially ang langit, ang kalangitan. So, ito'y naglalarawan ng kanyang napakalaking kapangyarihan, hindi masukat, at talagang masasabi nating siya ay siya ang tunay na lumikha ng lahat. At dito nga po makikita natin ang kanyang pagiging omnipresent, no? Omniscient at omnipotent. So, pero sa usaping lawak ng kalangitan, again, ang Panginoon lamang po ang talagang nakakaalam nito. Ibig sabihin, tayo ay nakikita natin ang mga bagay na to. Ang lilikha ng Panginoon. Subalit ito ay may ano lang, no, limited lang. Kumbaga konti lang yung kaya nating maabot, no? Hindi tulad ng Panginoon na siya yung may control. So sinasalamin din ito ang mga sinaunang panahon na may pag-unawa, no, sa langit bilang isang malawak, hindi masusukat na kalawakan, ngunit ang Diyos ay inilalarawan bilang may kakayanan, no? May kapangyarihan na ito ay masukat or mabigay ang accurate. Kasi nga this is hawak-hawak niya ang hawak-hawak niya tayo, no? So, ang span ay isang panukat o sukat ng kamay na nagbumungkahi na masusukat ng Diyos ang langit sa parehong kadalian, no, na sinusukat ng tao gamit ang kanilang mga kamay. So, alam natin na tayo ay kailangan pang gumamit ng meter, no, ng mga panukat upang ating ma-accurate na masagot yung lapad o yung lawak. So ito ay isang bagay na dapat nating unawaan na dito sa ating kinalalagyan sa mundo ay talagang wala tayong ibang kakayanan kundi tayo ay magtiwala sa Panginoon. So sa awit 19:1 kung saan ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos, sa Job 38 naman kung saan tinanong ng Diyos si Job, no? Maalala natin nung tinanong siya tungkol sa paglikha ng mundo, nasan ka nung nilikha ko ang langit at lupa, no? So, ibig sabihin lang nun, walang kakayanan ang tao na mapantayan ang kakayanan ng Diyos kasi walang-wala talaga, no? So, binibigyan din nito ang kanyang walang kaparis o walang katulad na kapangyarihan at karunungan. So, hindi natin maarok ang lawak ng karunungan ng Panginoon. Sino makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? So, ang alabok ng lupa ay sumasagisag sa sangkatauhan at mortalidad. So, itinatampok nito ang kakayanan ng Diyos na sukatin ang tila di masusukat gaya ng alabok at ng lupa na nagpapahiwatig ng kanyang masusing atensyon, ang kanyang kapangyarihan na gawin ang alabok sa tao, no? Ilagay ang lahat ng kanyang ginawa sa isang mundo, sa isang lupa. Dito ay makikita natin ang kontrol ng Diyos, ang kakayanan ng Diyos
ay tila walang makakapantay. So, dito ay makikita rin natin na yung pagiging Diyos niya, no? Sa pagiging creator. Sa Genesis 2 verse 7 kung saan nabuo ng Diyos ang tao mula sa alabok, no? So, ang paghawak ng alikabok sa isang basket ay nagmumungkahi o isang paglalarawan na nagbumungkahi ng kakayanan ng Diyos na maglaman at pamahalaan ang kabuoang nilikha, no? Makikita mo paano niya nagagampanan yung kanyang pagiging Diyos, no, sa atin. Yung lahat ng tao, ilang milyon, we have 8 billion, no, na tao sa mundo sa present na panahon. Pero paano niya lahat 'yon nahahandle? So ganun po, no, hindi natin masusukat ang kakayanan ng Diyos kasi talagang very limited po ang kakayanan natin. So, yan ang unfathomable, indescribable characteristic of God. Talagang walang words na pwedeng gamitin sa katangian o karakter ng Diyos, no? So, ang kakayanan na ito ay hindi magagawa ng sino lamang. Kahit pagsamasamahin pa ang karunungan ng mga tao o sino man ang may pinakamatataas na IQ. So, hindi nila magagawa to, no? Marami ang nagpapatunay na sila ay matalino, pero alam naman natin na yun ay limited. Yun ay may hangganan, no? Kasi even yung pinakamahirap na yung pinakamadali sa Panginoon ay talagang hindi magagawa ng taong yun. Ang Diyos ay nagpapahayag sa parilalang ito na siya ang lumikha sa lahat at kayang pamahalaan ng lahat ng kanyang nilagay sa lupa na kahit walang tulong mula sa tao. So, grabe yung grabe yung mensahe dito ng Panginoon na sino tayo, no? Anong kakayanan natin? Alam niya kung sino tayo at alam niya kung hanggang saan yung kakayahan ng tao. So dito makikita natin, no, kaya niyang i-handle. Omnipotent, no? Omnipresent, omniscience, and grabe, immutable. Yun talaga po, no, walang salita na talaga makapag-describe sa Panginoon. So, alaraw ito ay naghahatid ng malalim na kaalaman at pangangalaga ng Diyos sa lupa at sa mga naninirahan dito. So, ang basket o ang lupa ay ang basket ay isang karaniwang kasangkapan noon na ito nga po ay nilalagyan ng mga kalakal, no, na nagpapahiwatig ng paglalaan at kabuhayan ng Diyos para sa kanyang nilikha. So, ang mga sukat na ito ay eksaktong alam niya, no? Alam niya ang pinaka accurate na sukat at ang malawak na tagpuan ng tubig ay wala nang higit sa kanyang mga kamay wala nang higit pa sa kanyang mga kamay, no? Napakaraming tubig na maaari nating makuha pero siya sa isang iglap lang alam niya, no? Yung tao ay talagang kaya niyang i-handle, no? So, we are not like God. So, yun dapat po ang lagi natin maunawaan, mamuhay tayo na may kababaang loob na nandun po yung ating pananampalataya sa Kanya. So, sino ang kayang magtimbang sa bunga, bundok at burol, no? Imagine mo, ang kaya lang ng tao ay magbungkal, no? At manual na timbangin, pero ang Panginoon alam niya yung sukat at bigat ng kanyang nilagay, na kanyang create, no? So magandang gabi, Sis Ana, syempre kay Papa John, magandang gabi. Salamat sa inyong pagsama. Ayan. So kayang bungkalin ang lupa at kayang timbangin. Yun lang yung kaya ng tao. Pero dito specifically, ito ay tumutukoy sa kakayanan ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan na masukat ang bigat at ang laki ng kanyang mga nilikha, especially ang tinutukoy natin dito ay ang bundok at burol. Ito ay higit na binibigyan diin na ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na timbangin ang mga nilikhang ito na nagpapakita ng kanyang kakayahang umunawa at pamahalaan ang buong pisikal na mundo. Imagine mo, no? Yung pagbubuhat mo na lang ng 2 bag, hirap ka na, no?
So, imagine natin hanggang saan yung ating lakas. No? So, syempre dito ang Panginoon, salita lamang niya ang kanyang ginamit, no, para upang mabuo ang kanyang plano. Isang pagdidiin na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at kakayahan na timbangin at sukatin ang bundok at burol. Ang pagtitimbang sa mga bundok at burol ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na otoridad ng Diyos sa paglikha, no? So, alam mo na, ginamit din yung mga bundok sa paglalarawan ng pagmamataas, no? So, ibig sabihin, wala rin kayang pumantay sa kanya. So, ang mga bundok ay madalas na kumakatawan sa lakas at katatagan sa Biblia. Sa Awit 125, verse 2, kung saan ang mga bundok ay pumapalibot sa Jerusalem na sumasagisag sa proteksyon ng Diyos. No? Makikita natin, no, ano yung purpose ng isang bundok, ng isang burol, dun sa isang lugar. So, kung titingnan natin, in the first place, syempre may view, no? May pagkukunan ng mga pagkain kasi may mga prutas at puno. Pero ito ay nagbibigay din ng proteksyon noon. Lalo-lalo na sa usapin sa panahon ni Propeta Isaiah. So ito ay nag-uugnay din sa Kawikaan 16:11 na kung saan ang matapat na timbangan at panukat ay sa Panginoon na nagpapakilala sa kanyang katwiran at integridad. So binibigyan diin ng parirala ang masusing pangangalaga at pamahala ng Diyos sa mundo. Only God knows everything, no? Siya lang yung nakakaalam ng mga bagay-bagay na kanyang inilagay. Minsan tayo ay nagpaplano, minsan yung paglalagay natin yung mga gamit natin sa isang sasakyan, minsan ay may nalilimutan pa tayo, no? Pero ang Panginoon, buong mundo ang kaya niyang hawak-hawak niya, no? Ito ay nagpapakita ng kanyang isang walang kapantay na kakayahan at kapangyarihan. So siya ay nagpapatunay dito na ang katungkulin ng pagiging Diyos na lumikha ng lahat ay bilang kayang magtaguyod ng kanyang nilikha, no? So isang bagay lamang na isang kakayahan ng Diyos na walang sino man ang kayang makagawa. So pangangalaga ng Diyos sa lupa ay may tapat at totoong pagtingin sa bawat nilikha na nagpapakita ng tunay na kalikasan ng Diyos. So alam naman natin kung ano yung purpose ng bawat isa. O anong purpose ng bawat nilikha ng Diyos. Especially, ang mga bundok ay pinaglalagyan ng mga bunga, no, ng mga puno na pwede pagkunan ng mga pagkain. At ganun din ang burol na pwede pagtaniman at pwedeng maging proteksyon sa mga sakuna, no. So, ang pangangalaga ng Diyos dito ay tulad din ng pangangalaga niya sa atin bilang mga anak niya na kaya niyang bigyan ng kaligtasan at proteksyon upang tayo ay makaiwas sa anumang mga maghihirap, no, o kaya mga kalamidad. So ang pangyayaring ito ay nilalarawan sa pambungad ng mga kabanata ng Genesis na kung saan nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat na nabubuhay na nilalang. So ang makikita natin dito, no, 6 days niya binuo ang nilalaman ng mundo. Pero siyempre pinakahuli ang tao. At dito makikita natin na sa kanyang lamang salita ay nabuo ang kanyang plano. So salita lang ang ginamit ng Panginoon. So nagpapaalala ito sa atin, ang talatang ito ay walang kaparis na kapangyarihan, walang kaparis na otoridad ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Ang pagkilala sa kanyang soberanya ay maaaring magdulot ng kaaliwan at katiyakan sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan ng kaligtasan. So again, ang pagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng Panginoon na proteksyon ay isang bagay lamang na kaya niyang i-manage ang lahat, no? At ang mga naging tanong ay nagbibigay diin din sa mga limitasyon ng tao. Limitasyon ng tao, na kakayanan ng tao na taliwas sa kanyang karunungan. At walang katabusang kakayahan ng Diyos kumpara sa atin. So nagpapaalala na tayo ay tao lamang, no? Marami ang
nagpapakita na sila daw sila ang Diyos, no? Sila ang makapangyarihan. Pero again, even yung kahit may 1,000,000 kang tauhan, limited lang ang kakayanan niyan. Magandang gabi po, Ma'am Digna Lisada. Yan siyempre ang aking upline sa Agri sa CHC. So kaya sa pag-unawa sa kalawakan ng nilikha ng Diyos ay dapat magbigay ng inspirasyon ito sa atin upang sa pagsamba at sa pagkamangha ng kanyang mga ginagawa. Sa kanyang katangian, sa kanyang karakter ay dapat nating bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Dapat nating kadakilaan ang kanyang mga ginawa, no? Ang pagninilay, ang kadakilaan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at hayaan tayo nitong palalimin, no? Ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Imagine mo sino ba yung hindi ma-amaze, sino hindi bibilib dun sa karunungan ng Panginoon, no? Even our body, no? Talagang makikita natin kung paano binuo ng Diyos yung mga organs, yung system, no? Doon pa lang, very amazing na. Kaya tayo ay patuloy na magtiwala sa karunungan ng Diyos at sa kung paano na ang Diyos ay ganap na sinukat ang balanseng nilikha, no? Ang mga nilikha niya dito sa lupa. So hanapin natin ang kanyang patnubay at magtiwala sa kanyang mga plano. Huwag tayong magkaroon ng sariling pagmamataas na kaya natin gawin din ang lahat tulad ng Diyos dahil hindi ito mangyayari. Dahil ang may kontrol lamang nito ay ang Diyos at ang ating buhay ay kontrolado niya. Hawak niya, no? Magandang gabi kapatid Christian Fernandez. Magandang gabi kapatid. So pamumuhay na naunawaan natin na ang Diyos lamang ang may kakayanang gawin ang lahat ng bagay na ito. So wag nating hangarin, no? Wag nating pilitin, no? Masyado tayong yung mga bagay na pinoproblema natin, pinipilit natin kayanin. Hindi po tayo ang Diyos, no? Kaya nga laging nandyan ang Diyos upang paalalahanan tayo na nandyan siya, na tayo ay kanyang hindi iiwan, hindi niya pababayaan. Sa usaping karunungan, hindi natin kailanman mapapantayan ang karunungan ng Panginoon. So, ang Isaiah verse 12 na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalaala ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kakayahang lumikha at sa kanyang soberanya sa lahat ng kanyang ginawa. So magandang gabi, Bunso, Eli, Cervantes, Kianyo. Magandang gabi, kapatid. Sa verse 13, sino ang makapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? So, sino ba ang namamahala sa Espiritu ng Panginoon? O sino ang nagtuturo sa kanya bilang tagapayo? Ang talatang ito ay nagtatanong na sino ba ang posibleng maging kwalipikado? Alam nating wala, no? Alam nating tanging ang Panginoon lamang ang pinagmumulan ng lahat, no? Doon pa lang sa pag-create ng mundo, pag-create pa lang ng langit at lupa hanggang sa tao ay isang patunay na walang ibang kayang gumawa. Ang gabayan at payuhan ang Diyos, sino ba, no? Hindi ang pinakamatalino tao sa mundo na bubuhay ngayon. O sino mang mga magna cum laude o summa cum laude o ang mga wais na tao. Siyempre again, ang Panginoon ay tumutukoy sa banal na pag-iisip at karunungan niya. So ang mga talata ay may mga pagtatanong. Sino nga ba o ano nga ba ang kayang maaring gumabay, no? Maaring gumabay sa espiritu ng Panginoon o kumilos bilang kanyang tagapayo. Again, wala, no? Wala. So, again, mga tao na naghahangad na maging sila ang makapangyarihan sa kanilang lugar, no? So, yun po yung mga bagay na tayo ay mamuhay ng may pagpakumbaba. So, binibigyan din nito ang pagiging makasarili at soberanya ng Diyos. Siyempre, siya lamang po ang tunay na Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So, binibigyan din na hindi siya
napapailalim sa karunungan o payo ng sino mang nilikha. Ibig sabihin, siya yung higher authority. Siya yung gumawa sa atin eh. No? Sino yung makakapagbigay sa kanya ng ganong payo? Ginawa lang naman niya sa pamagitan ng kanyang salita. Sino ang makapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? Sa Job 38:4, yun nga, nung tinanong ni Yahweh si Job na nasan ka nung ginawa ko likhain ko ang langit at lupa. So dito nga po ay marami sa atin na nagtatanong na tinatanong na ang Diyos dahil sa kanyang mga sitwasyon na ito ay patuloy tayo sa pag-unawa, no, na ang Panginoon lamang ang pinagmumulan or ang ating dapat na hingan ng especially karunungan, no. Makikita natin dito na ang mga pinanganak ng may kakulangan sa katawan, subalit walang kayang magpapagpaliwanag nito dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam bakit niya ito ginawa o binuo dun sa tao. So ito ay sa simula pa lamang alam na niya ang lahat ng mga mangyayari. So omniscience, no? So binibigyan din ng paralalang ito ang soberanya at pagiging omniscience ng Diyos. So tanong na nagpapahiwatig na walang sino man ang may otoridad o kakayahan na gabayan o turuan ang espiritu ng Panginoon, no? So Job 21:22. Yan. Saan nga ba yun? Yan. So may makapagturo ba o makapagpayo ba sa kanya? Ang bahaging ito ng talata ay higit na binibigyan diin ang hindi pagkakatulad sa karunungan ng Diyos. Again, di natin maaarok ang karunungan niya. No? Ang tanong na nagmumungkahi na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng payo o anumang ideya na mula sa sino mang nilalang dahil sa kanya nga galing ang anumang meron tayo. No? Ang karunungan na meron tayo ay sa kanya din galing. So bakit pa siya hihingi? Paano pa siya mabibigyan, no? Ito ay nagbibigay ng limitadong kakayahan sa tao upang maunawaan na ang Diyos lamang ang Diyos lamang ang hindi na kailangan ng sino man upang siya ay turuan sa anumang kayang gawin dahil ito ay naplano na niya, no? Lahat ng nangyayari at mangyayari pa ay naset na po ng Panginoon, naka-blueprint na, no? So wala na tayong pwedeng questionin sa Panginoon. Wala na tayong pwedeng tanongin bakit ganito yung nangyayari. Again, that's His sovereignty, no? Soberanya ng Panginoon yun. So sa kasaysayan, ang mga hari at mga pinuno ay madalas na may mga tagapayo na gagabay sa kanila. Ngunit ang talatang ito ay nagsasaad na ang Diyos, ang pinakauling hari, ay hindi nangangailangan ng patnubay. Bakit? Dahil kompleto siya, no? Sapat ang kanyang karunungan at hindi na kailangan pa na sino man na magtuturo sa kanya. So kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang plano, no? Ayon sa kanyang pamamaraan at ayon sa kanyang kalooban, na nagpapatibay sa paniniwala na ang kanyang mga plano at layunin ay naisa sa katuparan ng may perpektong karunungan at kaalaman, eksakto sa panahon na kanyang plinano, no? Sabi ni Pastor, kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang karunungan, otoridad, soberanya, malimit hindi natin naintindihan o nauunawaan. Subalit totoo at may layunin ang Diyos. So, yun yung dapat natin maunawaan. Na lahat ng nangyayari dito sa mundo, sa atin, sa buhay natin, at sa ibang tao ay kontrolado ng Panginoon. At alam niya, no? So, lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Na mas kinikilala natin siya na kahit kailan ay hindi niya kailangang humingi sa atin ng payo. Hindi niya kailangang humingi ng anumang tulong. Bakit? Dahil siya ang Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. So, ang tungkulin natin ay hanapin ang kanyang patnubay. Hanapin natin ang kanyang kalooban, no? Ang kanyang nais na ipagawa sa atin. So, umasa rin tayo
sa banal na espiritu na para sa patnubay at pangunawa araw-araw. Patuloy lang tayong mamuhay ng ayon sa kanyang mga salita. Again, nandiyan na po ang Biblia, no? Kumpleto at totoo, no? Kailangan na natin gawin, buksan ito at aralin at unawain at ipamuhay. So bilang mga mananampalataya, inaanyayahan tayong hanapin at ang hanapin ng karunungan ng Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Again, ang Holy Spirit ay araw-araw sa ating nagtuturo upang ipaunawa ang kalikasan ng Panginoon. So magtiwala na ang mga plano ng Diyos ay perfect ayon sa kanyang pagkakalikha para sa ating kabubuti. Kahit na humaharap tayo sa mga hamon o kawalan ng katiyakan, ang kanyang mga kaparaanan ay mas mataas, mas sigurado kaysa sa ating mga paraan. Bakit? Kasi nakikita niya. No? Baga, in a simple analogy, nandito tayo sa baba, siya yung nasa taas, nakikita niya ang nangyayari sa atin. Isa simple analogy na dapat natin maunawaan na wala tayong maililihim sa Panginoon. Sa Kanya tayo dumulog para sa pagpapalakas ng ating loob, para harapin ang mga pagsubok, ang kabigatan sa buhay, dahil ang Diyos lamang ang may kontrol sa lahat. Yung pagkakaroon natin ng sakit, yung pagkakaroon natin ng mga problema, kabigatan, yung nararamdaman natin, alam niya yan. No? Kaya sa Kanya lang tayo umasa. Sa Kanya lang tayo patuloy na magtiwala. Sa panahon ng pagsubok, tandaan na ang Kanyang karunungan at kapangyarihan ay gumagana at patuloy itong nananatili para sa ating kapakinabangan. Huwag nating isipin na lumalayo ang Diyos. Huwag nating isipin walang Diyos. At huwag nating isipin hindi niya tayo mahal. Dahil tayo po ang lumalayo sa Panginoon. Marami ang nabubuhay, maraming nabubuhay ng patalikod, ng naayon sa disenyo ng Diyos. Pero marami din ang nagpupumilit na mas matalino sila sa Diyos. No? Yung pagpapagawa ng muka, yung pagbabago ng katawan, at kung ano man yung nilalagay sa ating sa ating mga body parts, no? So, wag nating hangarin na ito ay tama. Kung ano man ang mga salita ng Panginoon na ating mababasa sa kanyang mga sulat, ito ay sapat na ating sundin. Hindi yung tayo pa yung mag-iisip na mas matalino tayo at lampasan ang kanyang karunungan. Malabo pong mangyari yon. That's kahangalan, no? Ang karunungan ng tao na ayon sa mundo, sa harap ng Panginoon, ito ay kahangalan. Sa pagtatapos ng talata, binibigyan diin nito na tayo ay magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Ang karunungan na meron tayo sa ngayon ay sa Kanya lamang nagmumula. Walang pinagmumulang iba. Hindi sa mga kapitbahay o sa kaibigan mo, hindi sa pamilya mo, kundi sa Panginoon. Ano ang kakayahan natin na maunawa ng lahat ng bagay? Tanging ang Diyos lamang. Tayo ay wala. No? We are nothing without God. So, tanging ang Diyos lamang ang matalino sa mundo. Dahil dito, ang karunungan na meron tayo ay anytime pwede niyang alisin. No? Naalala ko yung nagpresent ako, ang yabang ko. Pero bandang huli, na mental block ako. So, again, huwag tayong mga kapatid, mamuhay tayo ng may pagpapakumbaba at pag-asa mula sa Panginoon. So sa pagtatapos ng talata, binibigyan diin ito ang pagiging sapat. No? Sapat ng kakayahan at soberanya ng Diyos. Na kahit kailan, hindi natin to lubusang mapapantayan o mauunawaan. Sino ang kanyang pwede, sa verse 14, sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? So ito ay tumutukoy sa consultation, advice, at yun nga yung wisdom. But again, alam natin ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng iyan. Sino pa ang kaya magbigay nito? Siyempre wala po. No? Para sa kanyang kaliwanagan, sino pa ang kaya magturo? Wala na. So ang talatang ito ay nagpapatuloy sa linya ng pagtatanong. Ang pagtatanong na ito ay nagbibigay diin na ang pagkaunawa ng Diyos sa katarungan at katotohanan, no?
likas at hindi nagmula sa tao. Hindi nagmula sa anumang panlabas na pinagmulan. Siya ang tunay na pinagmumulan ng kaalaman at karunungan. Sapat na nating itong maunawaan at sa Kanya tayo dapat umasa sa ganitong bagay. Ang paghingi natin ng karunungan sa Panginoon ay siguradong ibibigay niya ito kung tayo ay totoong humihingi ng karunungan. Ang talatang ito ay patuloy nagbibigay diin sa pagsasarili ng Diyos na nagtatanong na kung sino ba ang maaaring magturo pa sa Diyos. So ito ay pinagtitibay ng talatang ito na ang ideya ng karunungan ng Diyos, ito ay likas na nagmula sa Kanya, likas na siya ang may likha, no? Hindi niya ito natututunan mula sa iba. Wala na pong ibang pagmumulan kundi siya lamang. Tanging ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng anumang talino o karunungan. Sino ang kayang pwede sanggunian para maliwanagan? Wala. Dahil tila isang tanong na ang kasagutan ay wala. Sino ba ang kakausapin ng Diyos upang magpa-advise pa siya? Siyempre wala pa rin. So nagpapakita ito ng kanyang kapangyarihan at soberanya. Ito ay isang gawain na makikita natin na ang Panginoon, ang kanyang karunungan ay hindi mapapantayan at hindi natin mababago, no? So binibigyan diin ng talatang ito na kahit ang mga propeta ay hindi nila kayang maunawaan o minsan ay nandun din sila sa pagtatanong kung bakit ito pinapagawa ng Diyos. So, walang kakayahan ang sino man na mapantayan dahil kahit kailan ito ay hindi hihingin ng Panginoon sa atin. Sa daigdig, sa Psalms 104:24, sinabi dito, sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa, no? Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. So, ang tanong, makikita natin dito na ang tanong din dito ay binibigyan diin na ang Diyos ay hindi lang nangangailangan ng payo. Hindi niya kailangan to. Bakit? Kasi siya mismo ang pinagmumulan. So, ang ganda gabi sa aking tito. Yan, Tito Dongdong, Elmer Dorrero, siyempre. Magandang gabi po sa inyo dyan, Tita Drea, sa Surigao, no? So, saan kukuha ng advice o kanino siya hihingi ng karunungan? Siyempre, sa kanyang sarili lang, no? Sa Job 21:22, nakasaad na walang sino man ang makapagturo ng kaalaman sa Diyos. Sinasalamin din ito ang salaysay ng paglikha ng Panginoon. Sa Genesis na makikita rin natin na kung saan ang Diyos lamang ang nagsasalita sa buong bahagi ng paglikha. At dito ay makikita natin ang kapangyarihan at soberanya ng Panginoon. Sa sino nagtuturo sa kanya ng landas ng katarungan, nakatuon ang pansin sa likas na pagkaunawa ng Diyos sa katarungan. Ang hustisya ay isang pangunahing tema, kadalasang nauugnay sa papel ng mga hari at Diyos. So, di tulad ng mga tagapamahalang tao, maaaring mangailangan ng mga tagapayo o advice sa mga desisyon, no? O kaya mga eksperto sa batas. Ang Diyos ay naglalaman ng sakdal na katarungan at katwiran. Doon pa lang kompleto na, no? So, hindi niya ito kailangan panghanapin sa iba. Ang talino ng Diyos ay isang bagay na kanyang nasa kanyang katangian. Upang maisagawa ang bagay na ito ay nagpapakita ito ng kanyang pagiging Diyos. Pagiging Diyos na lumikha ng lahat. So, makikita rin ito sa awit 89:14 na naglalarawan sa katwiran at katarungan bilang pundasyon ng trono ng Diyos. So, ang pariralang ito ay naglalarawan din tumutukoy din sa Panginoong Hesus na inilalarawan bilang isang pinakahuling hukom at hari. No? So maalala natin pagdating sa dulong panahon, ang Diyos ang Panginoong Hesus ay babalik at siya ay hahatol. So sino nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Ito ay tanong na mas higit na pang dapat na maunawaan ng tao. So iginigiit na ang pagiging sapat ng Diyos ay
at pagiging ganap ay nangangailangan ng kanyang tulong, no? So hindi sa konteksto ng kultura ng panahon ni Isaias, ang karunungan ay lubos na pinapahalagahan at kadalasang nauugnay sa edad at karanasan, no? Ang basihan noon ay experience, yung tagal ng pamumuhay. Pero dito unlimited na talino, unlimited na kaalaman tungkol sa pagkaunawa. Dito gayon pa man, ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan, walang katapusan. Tulad ng kanyang salita na patuloy na iiral dito sa sanlibutan. So sa Kawikaan 2:6, nagsasaad dito na ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Siya ang pinagmumula ng karunungan na binibigay niya sa atin at upang ito'y ating magamit upang siya ay papurihan. So ang parehalang ito rin ay nag-uugnay sa Bagong Tipan kung saan si Kristo ay nilalarawan bilang sagisag ng banal na karunungan sa unang Korinto, no, chapter 1. So ang pagkaunawa na ito ay nagpapatibay sa kalikasan ng Panginoon na wala siyang kapantay, no? Wala siyang kapantay at dito ang pangunahing tema sa Biblia ay ang karunungan at ang katalinuhan ng Panginoon na kadalasang iniuugnay sa pag-uunawa, sa pagkilala sa tunay na kalikasan ng mga bagay. Ang pangunawa, mga kapatid ng Diyos, ay perpekto, no? Comprehensive, at gaya ng marami, ito po ay matibay na kahit kailan ay hindi mapapantayan. So sa awit 147:5, ito ay tumutukoy sa pagpapahayag na ang kanyang pangunawa ay walang hanggan, limitless, no? So ang konseptong ito ay makikita natin sa buhay ni Jesus. No, maalala natin, nagpakita ng banal na pagkaunawa sa kanyang mga turo at pakikipag-ugnayan. Ang pag-unawa ay isang napakahalagang kalikasan ng mayroon din sa tao, no? Ito ay nagpapakita sa pagkatulad sa Panginoon. So ang Diyos ay nagtataglay ng ganap na perpektong kaalaman, hindi niya kailangan ng matuto o turuan. Ito ay natitiyak sa atin ng kanyang kakayahan, nagabayan at pamahalaan ang sanlibutan. So bilang mga mananampalataya, maaari tayong magtiwala. Paano ba tayo tunay na nagtitiwala sa Panginoon? Sambit ba ng huso o ng puso? Magtiwala tayo sa karunungan at pag-unawa ng Diyos. Sa pang-unawa na batid niya ang kanyang mga plano at ay perpekto. Mangyayari ang kanyang mga sinabi at matutupad ang lahat ng mga propesiya. Ang pagkilala sa walang kapantay na karunungan ng Diyos ay dapat na maghatid sa atin sa pagpapakumbaba. Dapat natin tong maunawaan at ipamuhay, no? Dapat na maghatid sa atin ng pagpapakumbaba na kinikilala ang ating pangangailangan para sa kanyang patnubay at pagtuturo sa ating araw-araw na pamumuhay. Madalas tayo ay hindi na tumatanggap ng pagtuturo, no? Bakit? Alam ko na 'yan. Sarado na tayo, no? Magaganon eh. So, as much as possible, nakikilala ang tunay na mananampalataya the way they react, the way they respond. No? Bakit? Doon kasi makikita kung ano laman ng iyong puso. So, yung pangunawa na mayroon tayo na mula sa Panginoon, ito ay nagpapakita ng pagmamahal, no? Pag-unawa at pag-intindi bilang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. So, batid niya ang kanyang mga plano ay perpekto na hindi kayang unawain ng tao. Kahit kailan wala tayong mauunawaan na 100%, no? Pero dahil sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, nandun tayo sa pagsunod at pagtupad sa Kanyang mga plano, no? So, ang pagkilala sa walang kabantay na karunungan ng Diyos ay dapat na maghatid sa atin sa pagpapakumbaba. Humility ay isang bagay na dapat natin kinikilala ang ating pangangailangan para sa patnubay
ng Diyos. Ang pagkaunawa ng Diyos sa karunungan ay perpekto. Maaari tayong magkaroon ng tiwala ng kanyang mga paghatol ay tama at totoo. Tandaan natin, ang Panginoon ay just, no? Siya ay makatwiran. So kahit na hindi natin lubos na naunawaan ang mga ito, no? Patuloy tayong magtiwala. Yun nga, no, not by sight but by faith, no? So ang ating paggawa ng desisyon, dapat nating hanapin ang payo at advice, no? Ang wisdom, ang karunungan na mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Napakahalagang bagay po, no? Ang pagiging Kristiyano po ay kakambal na ang panalangin. So, wag natin tong baliwalain. Magpanalanginan tayo, ang bawat pamilya, no? Banal na kasulatan na nagtitiwala na ang kanyang patnubay ay nakahihigit sa payo ng tao, no? Hindi niya kailangan kasi kumpleto siya, no? Sa atin nga, siya pa nga ang nagsusupply sa atin. Sa pagtatapos ng talata, sa pag-aaral nito, ito'y pinagtitibay nito ang ideya na ang karunungan ng Diyos ay likas na nagmula sa kanyang sarili at hindi niya ito natutunan mula sa iba. At tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng aklat ng Isaiah na tayo ay mamuhay ng may pagpapakumbaba, na may pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon. So, siya sa atin ang ating mga sarili, mga kapatid. Baka tayo ay masyado nang nagiging arrogant or sarado, no? Yun lagi ang sinasabi ko na tayo ay maging open sa bawat araw na pwede natin matutunan. But again, still always ask the guidance of the Lord. Siyempre yung kanyang wisdom na yun lang yung tamang gagawin natin. So magandang gabi Kuya Jugs. So mga kapatid, tayo ay mamuhay ng may pananampalataya sa Panginoon. Dahil siya lamang po ang may kontrol ng lahat. Siya lang ang may kakayahan ng lahat ng bagay na hindi natin nauunawaan, na hindi natin lubusang maintindihan. Kaya mga kapatid, tayo ay patuloy sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya at sa pagtugon sa Kanyang mga plano, no? So, yun lamang po mga kapatid, tayo ay dito muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Bukas po ay verse 15, no? Na ating ipagpapatuloy. So, bago tayo matapos, samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pangunguna sa aming pag-aaral. Panginoon, ang karunungan na mula sa iyo, Panginoon, ay tanging ikaw lamang po ang pinagmumulan nito. Kami po ay patuloy na humihingi ng karunungan at kalakasan sa iyo upang matupad namin ang mga plano mo, masunod namin ang mga salita mo at maipamuhay namin na makita ang bunga nito. Panginoon, maraming salamat sa mga likha mo, sa mga binigay mo sa amin bago pa man kami dumating dito. Salamat po sa mga bagay na patunay na ikaw lamang po ang Panginoon na aming dapat sambahin at parangalan. Patuloy niyo po aming gabayan, ang mga kapatid ko sa pananampalataya at aking pamilya. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po ulit mga kapatid, kina Pastor Dom, sila Ate Alma, Sister Ana, Sister Irene, siyempre sa mga kamag-anak ko, na Tito Dongdong, yan, siyempre sa mga kapatid, kaibigan nating sumama sa pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid. Tayo manampalataya sa Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagtitiwala sa lumikha. So maraming salamat po sa Diyos na papurit parangal. Bye-bye. Thank you.